Inihahandog ng Koryo Arts Company sa pakikipagtulungan ng National Historical Institute na Kerlan Underground Cemetery Historical Landmark, ang dulang Baho La Campana. Magnifico! Marahil ay ito na ang isa sa natatangi kong handog sa bayan na nagkarlan. Isang libingan sa ilalim ng lupa. Libingan? Sa ilalim ng lupa, Padre? Oo, kulas. Di po ba, Padre? Libingan na nga. Tapos, sa ilalim pa ng lupa. Baka po, lalong hindi makahinga ang mga patay na ililibing doon. Kulas? Ang ibig ko pong sabihin, Padre, paano po mangyayari yun? Matagal ko na pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay na yan, kulas. Isang naibang strukturang hindi lamang kikilalanin sa bayan ng Nagkarlan, kundi sa buong Pilipinas. Padre, nasa labas na po si Busto. Papapasukin ka na po ba? Ganoon ba? Sige, sige, papasukin mo. Ngayon din po, Padre. Naku! Hindi na naman magiging kaaya-aya ang simoy ng hangin dito. Bakit, kulas? May namumubang sama ng panahon ngayon? Hindi po, Padre. Dahil po... Magandang araw po, Padre. Ipinatawag niyo daw po ako. Oo, Busto. Kamusta naman ang pagawain sa simbahan at sa bagong kumbento? Nasa patapos na bahagi na po ng pagawain ng lahat, Padre. Sapat na ba ang tipak na bato na nakukuha natin sa tipakan? Naku, Padre. Kahit po isang simbahan pa ang inyong ipag-utos na itayo, kaya-kaya po tustusan ang tipakan. At kahit na gumuhong muli ang simbahan at kasama sanang makalibingan si Busto, kaya pang muli makapagpatayo ng bago. Ano ka mo, kulas? Tama po si Busto, Padre. Ang koleksyon ng mga itlog at apo, natutugunan ba ng ating mga tanayon? Buong pagsusumika pong tinutugunan ng lahat ang pagdarasyon ng mga itlog at apo para po sa paggawain ito, Padre.
sa kapal ba naman kasi ng apog na gusto ko mangingi paano hindi matataranta ang mga tao sa pagdadala ng mga itlog at apog? May sinasabi ka ba, Isko? Padre, umaapong nga po ang itlog at makapal ang apog. Kung gayon, Bus, nais kong malaman mong may isang pagawain pa ang nais kong sunod na matayo. Kulas, Isko, ang disenyo ipakita kay Busto. Madali. Ano po ito, Padre? Yan ang itatayong libingan sa ilalim ng lupa. Ang malawak na bakanting lupa sa gawing timog kanluran, may 2 kilometro ang layo mula dito sa kabayanan na madaraanan habang binabagtas ang kalye papasok sa poblasyon. Diyan ko nais itayo yan. Isang libingan sa ilalim ng lupa, Padre? Padre, kung walang dalang na po, nakahanda na po ang inyong pananghalian. Kakain dali! Ayo, tali! Itala ka na pare! Padali! Ay! Ano ka ba naman? Kali! Naku pagpaumanhin niyo na po, Padre Velo. Alaga po kasi akong gulatin itong sisko at kulas Bueno. Maiwan muna kita rito, Busto. Nais kong pag-aralan mong mabuti ang disenyong yan. Pagkat gusto kong mapasimulan ang pagtatayo niyan sa lalong madaling panahon. Dali! Anong minuto mo ngayon? Ano pa? Di ang walang kamatayang kakaning pare. Kakaning pare! Na naman? Oo naman! Talaga naman! Ano naman? Ito naman! Wala naman! Ay! Ano ba yan? Tantanin mo nga akong dalawa! Mga buwiset! Gusto! Gusto mo? Gusto ka na lang mananghalian. Sabihin mo lang at kung gusto mo susubuan pa kita. Ito, gusto mo? Isubo ko sa'yo? Ayaw, gusto ko. Hindi pala. Baka ikaw. Gusto mo. Sige, subo. Ano, Diyos ko. Nagbibiro lang naman po ako. Dali! Vamos! Dali, vamos. Ay, vamos. Hala, vamos. Dali. Ay! Mga buwisit kayo. Ngayon, kayo dalawa namang kutong lupa ang isusunod ko. Kanina pa kayo. Kulat! Ko! Vamos! Ay, gusto. Sadyang kay palad mo, akalain mo bang humaba pa ang iyong pananatili sa pwesto dahil sa paggawain ito? Sa palagay ko, ay nalalapit na rin ang araw ng pananagumpay ng aking puso. Ngayon, kapangyarihan at bukas ang pinakamamahal kong Atang! Nasaan ka na ba? Andyan na po. Kung makapaganap ito daig pa ang ibong dadagitin ng kanyang asawa at mga inakay. Kaya nga, mawala ka lang sa palingin ko Umakabog na agad itong dibdib ko. Abay, 2 na kaya kayong madadagit sa akin ng anak ko. Hoy Elias, hindi na bagay sa atin na magbiruan paano? Heto nga't hugis bola itong tiyan ko. At yan ay dahil sa mga pambobola mo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Yun ay dahil magaling ako. Naku Elias, at kailan ka pa natuto ng kahambugan? Totoo naman Sa tingin mo ba kung hindi ako magaling, mapapasakin ka ba? Sa bagay, sa dinami-dami nga naman ng mga lalaking umakyat ng ligaw sa akin noon. May mayamang taga-syudad, may hasyendero, may lahing mistiso, at halos lahat ay nangakong ibibigay sa akin ang araw, ang buwan, at mga bituin. Subalit, sa isang hamak na binatang taga-nayon lang pala ang bagsak ko. Elias, mahal ko, nagbibiro lang naman ako. Walang anuman yon, Atang. At hindi ako marunong magtampo kahit yata kailan. Bakit bigla kang nagkaganyan? Ang sigla-sigla pa ng mukha mo kanina.
Huwag mo akong alalahanin. Lilipas din ito. Maring ibinubulong sa isip ko'y pumapalo. Mayroon lang biglang lasaka ang diwa kong nangangarap. Matagal na kasing bahala sa altar ika'y iharap. Pasasaan pa't mararating ang kontrol ng iyong mithiin. Kaya pa namang hintayin. Tayo ay makakasal din. At ang di kita bibiguin, pati na rin ang ating sukli. Ngayon siyang katuparan ng malaong na Kailan minsan nang pinatunayan ang pagsinta kong wagas. Ngayon pa ba panghihinaan sa ating hawak na anman sa puso'y pag-ibig ang sukli. Ngayon siyang katuparan ng malaong na Atang! Si Lupe ito! Mamaya hapon ko na lang kukunin ng ipapadala mong itlog at idadayok ko lang ng labas sa talahebeng itong aming mga libagin, ha? Ay hala! Kunwari ka pang dadayo ng laba, ay ang totoo naman puntahan lang ang dadayuhin mo doon. Siya ka na nga! Talahebeng umagot ni Ring, sabay-bayin bumubukas ang sabong, ilang sariwang inumin, pag-abot sa baba, lamuyan talawin, sa likod at kilig, lasiman bumabalik. Almas ay balian balo,
mga bitbit mong mga libagin? Hay naku, Indang. Kahit kailan talaga pagkabagal-bagal kumilos niyang asawa mo, no? Tiyak na, abot-abot ang yamot ni Indang. Diyan sa asawa niyang yan. Hindi ko nga mawari. Kung ligat lang bang talaga, ang parang taglay. O baka napagkatuwaan na ng luno sa punso yung si Kiko, kaya bago makagalaw, inaabot pa ng siyam-siyam. Matay ko mang isipin, paano kaya tumatrabaho yung si Kiko sa tipa? Parang nakikinit akong alaga ng lagitik yung si Kiko kay Busto, para lang magmabilis. Lalo pa nga at kailangan magdoble kilos ng ating mga kalalakihan sa tipakan sa panahong ito. At bakit naman? Hindi pa ba nakakarating sa inyong balita? Na kailangan maging doble o mas may gagawing triple ang bilis ng paghuhugis ng mga bato sapagkat bukod sa simbahan at kumbento ay may karagdagang pagawain na ibig ipatayo si Padre Belok. Ngayon? At ano naman daw yun? Isang libingan sa ilalim ng lupa. Libingan? Sa ilalim ng lupa? Kung kaya't walang sino man sa inyo ang pinapayagan lumiban sa trabaho dito sa tipakan. Nagkakaintindihan ba tayo, mga Indio? Mabuti pa talaga ang buhay ito si Busto. Dala mo na napapagod sa magapon. Samantalang tayo nga hindi na nauubusan ng gawain. Daig pa natin ito ang mga kalabaw. Pati nga balat natin malapit na magay sa kalabaw. Biruin nyo, puro batong hinuhugis ang kapiling natin ngayon. At bukas naman ang paggapas ng tanim ng trigo at palay ang aatupagin. Dagdag mo pa ang oras ng pangunguha ng mga itlog. Ayoko na kasing ipaubaya pa sa asawa kong pangunguha, lalo pa ngayong kabuwanan na niya. Napakabait talagang asawa nitong Selyas. Nakakapagpahinga ka pa ba niyan? Ikaw na ang malapit na maging ama. Pag hindi ginawa mo ng araw, pati ang gabi sa pagtatrabaho. Kung nalalaman nyo lamang kung paanong naiibsan ang pagod ko sa tuwing maiisip kong nalalapit na ang sandali ng aking pagiging ganap na ama. Ang sarap talagang maging ama, di ba mga kasama? Yun ang akala mo! Nung kagampan ng asawa ko, sa unang anak namin, ganyan din ako. Pero nung ikasyam na, pakiramdam ko, ako na mismo ang nagluwal sa bunso ko, sa hirap ng dinanas ko. Tama ka dyan. Alam nyo bang ultimong paglalabas sa Talaheben pinangatawanan ko na rin. Kulang na nga lang Pati sa ng asawa ko'y isuot ko na sa tuwing si Silbato yun. Kapag patungo kaming Talahebeng. Bukod nga sa mga labahin bakit mo, kulang na lang, pati misis mo, pasanin mo na rin sa sobrang masinurin mo. Kaya, ngayon ko lang pag-isip-isip. May ba talaga kapag buhay binata ka? Tignan niyo si Busto. Makapag-presenta kaya kay Padre Bello para maging alabusto rin ako ng tipakan. At talagang balak ko kang agawan ng pwesto si Bustua. Puro kayo sagsat. Ang dapat yung atupagin ay ang pag-igihan ng pagtitipak ng bato at hindi ang pangangarap ng magsilat ng pwesto ng may pwesto. Hala! Trabaho! Pinanggalingan ko'y walang kwenta, lahing kusabos, tingin ang iba. Inyong puso't utak kakarampot, umingang makinang depindot. Ibig kong maiba di tulad nila, habang buhay nang magpapaalipos na. Walang putik sa kididikit, di uubra kahit anong lintik. Kaya nga ginawa ko ang lahat dito sa tipakan ay sumikat. Inuban ng maskara ng duwag,
bagong anyo sa inyo ay tatamban. Magpunyi, mabuhay ka o gusto. Tingalain ninyong mga Indio, sa aking gawing hari ang trato. Sa tipakan, ako lang ang amo. Sa tipakan, ako lang ang amo. Hala! Bilisan nyo na ang pagbibilang ng mga itlog. Pagsama-samahin nyo na rin ang dala nyong apo. Kailangan ng madalang lahat ng yan sa kumbento. Nais ng kura na matapos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Opo, opo. Teka, sandali. Hoy, Lupe, kanina pa ako nahihilo sa kinapabalik-balik mo ah. Ano bang hinahanap mo? Ewan ko ba, pero dito ko lang pinatong. At ano na naman kaya yun? Nabasa mo na lang ipinatong, ha, Lupe? Yung mga itlog na pinanguha ko sa kanluran kanina. Diyan mo lang ipinatong ang mga itlog mo? Pambihira ka naman, Lupe. Tinawag ko lang si Tasyo para utusang idaan sa kumbento ang mga itlog. Pagbalik ko nawala na. Di kaya gumulong at nakihalo na dyan sa mga itlog mo? Oy, Guadalupe. Huwag mo nga ako pinagbibintangan ng ganyan. Hindi ako dumadampot ng itlog ng may itlog. Ikaw talaga, Lupe. Itsura ng sandusin ang supling mo at sobra-sobrang katarantang sumapi sa iyo. Hindi rin naman sukatan ng dami ng anak para marindihan tulad nating mga ilaw ng tahanan. Oo nga, nasa diskarte lang yan. Para maging maayos ang gawain natin sa araw-araw. Ang sisi nakakain din ng malaking oras natin dahil sa mga pagawain yan ng kura. Siya nga naman, ang mga asawa natin, hayon at sinirang pasitipakan. Imbis na mga pananim na lang sa bukid ang kanilang tutukan. Samantalang tayo naman na dapat pag-aalaga na lang ng mga anak at mga gawaing pantahan ang inaatupag. Paghahanap lang, pagkatitlog ang laging inuuna. Hay, mahabaging Diyos! Paano na ba yan? Kailangan na namin magsulong na itlog sa kura. Kung hindi malilintikan na naman kami ng kadyo ko. Aba kung hindi ka ba naman isa't kalahating tonka, parang hindi mo naman alam na ginto halos ang halaga ng itlog ngayon. At basta ka na lang patong ng patong sa kung saan-saan. Ako nga, kulang na lang ipagsiksikan ko lahat ng itlog ko sa kasunsilyo ng asawa ko. Huwag lang masikwat ng kusino. Ay, ako nga Imbis na pagmumug ang unang gawin ko sa umagay, nagdudumali agad akong umadyo ng pugad. At baka may pambuwis na. Ang layo-layo ko pa kaya sa kota. Saan na ba napunta yung mga itlog na yun? Baka bumalik na ang gwardiya si Bili. Tsak na malilintikan na naman ako nito. Baka naman pwedeng pahiramin niyo muna ako ng tiksya po dyan sa itlog niyo. Hoy, Lupe, mamumuti na lang yung mga mata mo pangingin ng itlog Tinitiyak kong di ka makakuha nisa. Hay, buhay! Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng ihalo sa apog? Para gawing pandikit na malintik na bato at tisang yan puti pa ng itlog ang naisipan. Pwede naman yung balihibo. O kaya naman ay yung ipon. Hoy, Tude, madinig-dinig ka ni Padre Belok baka ihalo ka na rin sa apog at itlog. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Kung uubra nga lang na ako na maupo sa pugat at siyang mga itlog nagawa ko na. Tak, 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 putak! Tak, 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 putak! Tak, 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 putak! Itlog mo iyon ang ibagsak. Huwag iniman at baka mabasag. Sa aking buwis iya'y bandagdag. Tik, 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 tilao. Halang sulat na sa pugat. Hapunin ang mga itlog.
dalawa, tatlo, apat. Itlog ay di pa rin sapat na ang pugan pahahanap. O manok, maawat mahabag, angal kasi ng angal. Umuusal na lang ng dasal kapag iglesya'y natayo. Tapos na ang ating paghihirap. Tak, 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 tak. Itlog mo iyon ang ibagsak. Huwag liniman at baka mabasag. Sa aking buwis iya'y bandagdag. Tik, 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 dilaw. Nalasugab na sa pugan. Ako nilang mga itlog. Huwag itira pati bubok. Paglilibigan lang naman kung bakit kailangan pang ganito kabusisi ang pagkakayari. Ewan ko ba? Ilang araw na tayo humukay dito Kinakayo na nga mga palad ko. Ganun ba kalalim ang dapat natin hukayin? Hindi ko nga rin alam Basta pili ng amoy, humukay lang ng humukay. Domingo, sipatin mo mabuti kung tuwid na tuwid ang gagawing daan mula doon sa bungad hanggang dito sa harapan na pagtatayuan ng kapilya. Kung hindi, yang dila mong ipanunukat ko, matuwid lang yan. Elias! Nasaan na ba si Elias? Busto, may utos ka pa ba? Ano nang nangyari sa pinasusukat mong pagtatayuan ng bakod sa palibot ng libingan? Sukat ko na kanina, Busto. Bantay lang sukat ng magkabilang gilid ng pagbabakuran. Pwes, sukatin muli. Huwag kang titigil kung kinakailangan maghapon kang magpaulit-ulit sa pagsusukat gawin mo. Basta masiguro mo lang na talagang pantay-pantay iyan. Tiko, sabihin mo nga dyan sa mga kasama mo na ihilera na ang mga tupak ng bato sa pagtatayuan ng bakod. Pati na rin ang mga gagamitin dito sa kapilya. Ang paghukay. Bilisan na! Sana yung ito'y papasdan, kilos ng nakalangin. Mga kababaihan, kalalakihan, may isang gawain. Bawat isa'y nakasubsob, sa trabaho lang ang tutok. Di alintana ang pagod, ang bawat oras ay sinisino. Kami ay sabiang lahing natatangi, sanggipin nabubuklod. Buong sipag, buong tiyaga, walang sawa kang maglilingkod. Kami ay pasasaan ang di naming kasipagan. Sana kami ay nagpalaan at magbubunyi pagdating ng araw. Bakit ako isinila sa isang lahing dukha? Sa ilang nariritong dayuhan, di magawang lumaban. Bakit ako'y nabibilang sa isang dugong nalinlang? Dangal di maipaglaban, inagawan ng kinabukasan. Sino ako na waring natatahi habang banana ay bibig? Ako ba'y saliyan na
dinaranas kong hirap at sakripisyo sa paggawain natin ito. Sadyang hindi biro ang pagpasa ng mga piraso ng mga bato at ang pagpasa nito mula sa tipakan patungo sa lugar ng mga pagawain na siyang ginagawa ng inyong mga kalalakihan. Ngunit, Padre Belok, tulad po ng asawa ko na kailangan maglaan ng mahabang oras sa bukid upang alagaan ang kanyang pananim ay... At bukod pa po dun ay inaalala din po namin ng mga alaga naming hayop, Padre. Kaya nga, sila ay pinahihintulutang magtrabaho nang hindi hihigit sa 3 magkakahiwalay na araw sa loob ng 1 linggo. Nang sa gayon ay mapagkukunan rin nila pa ng mga gawain sa bukid, tulad na lang ng pagtatanim ng trigo. Padre, bakit naman po trigo pa? Pwede namang palay na dati na naming nakabisnan, di ba? Hindi naman kaila sa inyo na dito sa lugar natin una nagtanim ng trigo. At yan ay hindi dapat pabayaan. Bagkus, dapat pang payabuhin. Tingnan mo nga naman, tayo ang kauna-unahang nagtanim ng trigo dito sa Kapuluan. Kaya nga, kung paano natin inalagaan ng mga palay, edi dapat ganun din natin inalagaan ng mga trigo. Pag may itinanim, may trigong aanin. Subalit yun niya po ang dahilan kung bakit higit kaming nababahala sa kalusugan ng aming mga asawa. Wala na po silang nalalabing oras upang makapagpahinga. Anong pahipahinga? Wala sa bukabularyo ng mga Indio magpahinga. Kaya, ang sino man sa mga kalalakihan ang mahuhuling wala dito sa itinakdang araw ng kanyang paggawa ay may karampatang parusa. Isang kabang latigo, katumbas ng 25 hagupit ng latigo. Sa bawat araw na lumilipas, nasasaksihan mo ang walang humpay na pagpupuri sa iyo ng iyong mga nilikha. Buong pusong humihiling ng iyong ahawa, buong pagpapakumbabang nagtitika sa mga salang nagawa. 4, 5, 6. Siguro naman ngayong ilang hampas ng lumalatay, diyan sa katawan mo ay mabubura na sa isipan mo ang muling pagliban sa trabaho. Kaya nga, sakripisyo ang muli kong ipinapangako. Dinggin mo lang ang hiling ko, isang tahanang tutuluyan ng iyong mga mananampalataya upang doon sila magpuri at sumamba. At isang himlayan para sa mga kaluluwang tinawag mo mula dito sa aming daigdig. 19. Kundangan ba namang mismong buntot ko, panginangat mo? Ito'y hindi marunong sumuway. Hindi katulad mo. Isang awit ko lang. Tiyak, hahagupit ito ng husto. Bawat adan ay mag-aalay ng pawis. Sisinupin lahat ng mga bato sa pagbuo ng pagawaing ninanais. Ang mga eba na may magiging abala ng labis, lilikuming apog at itlog, siyang magiging buwis. 21! Ang huling 4 na hampas ay inihahandog ko kay Pilato, Herodes, Anas at Cayapas. Sinintensyan ka na ng 4 na hukuman sa muling pagkakatakas mo sa tipakan. Krus na magpaparusa sa'yo. O Diyos na aming hari, sa tulong ng iyong mahal na Birhen Maria, na aming pinasi, hindi na sa San Francisco de Assisi, at patron ng aming bayan na San Bartolome, dinggin mo sa aking sana'y magiging lulubog sa iyo, ito aming handog. Sisimula ng mga sinapal
ang maging isang ulan. Binibini pa ng harap ang mga ikatuwa. Ibang walang mintis, inabuti ng lapis. Mga atong inuhis, dinidilig pa ng pawis, katawan ay inuhukot. Linda ang pagod at nalaman ay takot sa mga mata nakatugon. Pakila ay sinilang ang malay kaluwagan. Lugla sa kalupitan, ipangagawang lumaban. Kahit na nasugahan ay hindi titigilan. Ikaw naging mawalang ng simbahan at tinilang. Ano bang kahihilan mo? Nitong buhay ay isang imagan. Itinakdang mawalan, kailan masusumpungan? Araw ay hanggang kailan? Simulan ng katapusan. Kailan ang katapusan? Ilalagay sa tipakan. Puro kayo angal. Puro kayo atungal. Puro kayo reklamo. Aba, ano pa bang gusto nyo? Magaling! Diyan ka magaling! At sino na naman ba ang kaaway mo? At ano na naman ba ang pinagsisentimiento di asukal mo? Sobra na. Tama na. Ano ba naman kayo? Naiinis lang naman ako sa mga kanayo natin. Puro na lang sila reklamo, keso, itlog, bato, at apog na lang daw ang alam hingi ni Padre Velo. Aba totoo naman talaga At yang gusto mo ang isa pang dapat sisihin. Sobrang higpit ng pamumuno niya sa mga trabahador sa tipakan. Hindi ba nila alam na lahat ng ginagawa ng pari at ng gusto ko ay para rin sa kanila? At paano mo naman nasabi yan? Ipinapaayos ng padre ang simbahan upang maging higit itong tumibay. Nang sa gayon ay walang bagyo o lindol ang basta-basta na nasisira dito. Tayo rin man ang kikinabang sa simbahan, hindi ba? Pati ang pagpapatayo ng kumbento? Naturalmente. At saan ka titira? Isko? Ikaw, Kulas? Ang pari? At syempre ako. Sige nga. Pati... Ikaw! Sitaw! Bataw! Halimaw! Ay! Ano pa nga ba? Ako lang naman nakakatagal kay Padre Velo, no? Sa sobrang metikuloso ng paring niya, mula pa na namin, hanggang sa pagkain talagang dapat mong pagbutihan. At tanging si Talil lamang ang nakatagal sa kanilang lahat. At paano ka naman tumagal? Napakasarap ko kayo magluto. Huling-huli ko ang pihikang panlasa na matandang pari. Pero, sa totoo lang mabait talaga si Padre Velo. Nararamdaman ko kung gaano niya kamahal ang mga taga-Nagcarlan. Lagi niyang isinasaalang-alang ang ikagaganda ng pamumuhay ng bawat isa. Kaya, isinusumpa ko na ang aking pagsisilbi ay talagang magpakailanman. Hanggang kamatayan? Kaya nga sumpang magpakailanman
sadyang aking laan dito sa libingan, sa ilalim ng lupa. Mga buwisit kayo? At talaga pinapatay niya naman ako, ha? Hoy, Tali. Tigilan mo na nga yung pag-illusion mo. Ano pag-ilusyon ang pinagsasabi mo? Ang tulad mo ay walang karapatang mailagak doon sa itatayo yung libingan kapag oras na yung kamatayan. At bakit naman? Tanging mga pari lamang ang maaaring ilibing doon. Bukod pa roon tanging sa mga ilustrado lamang nakalaan ang mga yayaring ito sa libingan. Ganon? At ano naman ang inyong pinagbasihan? Sa kakaibang disenyo ng ipatatayong libingan na yun ni Padre Bello, hata ko ng hindi basta-basta lang ang maaaring paglaanan nito. Kaya sa tingin mo ba ay ang tulad mo lang na isang dakilang kusinera sa kumbento ng pari ang papayagang malibing doon? Sa hirap at sakripisyo ko. At bakit ang hindi? Ang ilibing ng buhay baka sakali. Mga hudas! Hala! Magsilayas kayo! Huwag na huwag kayong kakain ng niluto ko, kundi lalasyonin ko kayo! Nakakagiliw, nakakamangha ang sulyap sa obrang walang katulad. Nooy isa lang pangarap, ngayon ay magiging ganap. Isang tagong tahanan, nakakubling himlayan, tanging masisilungan nilang mga pumarang. O tempora, o mores, o kerubi, o serafin, sa itatayong libingan, handog ay bagong kanlungan. Kaanga-anga talagang naisip ito ni Padre Bello. Namumukot tangi, hindi ba, Busto? Padre, kayo po pala. Napapasyal po kayo. Naku, Busto. Kanina pa kating-kati ang aking mga paa na makarating dito. Hindi ko lang talaga mapigilan ang aking sarili na sulyapan ang unti-unting pagbuo ng libingang ito. Kamusta naman ang patrabaho? Ay, Padre, maayos naman po ang lahat. Tapos na po ang paghukay para sa gagawing libingan sa ilalim ng kapilyang itatayo. Huwag na huwag mong kalilimutan, Busto. 36 dapat ang bilang ng mga nityong gagawin sa ibabang bahagi. Entiendes? Si, Padre. At Busto, ang oro, plata, mata. Para sa bilang na gagawing hagdan. Huwag din kalimutan na ang huling baitang pakyat ay dapat magtatapos sa oro. Sapagkat ang oro ay ginto at may uugnay sa kasaganahan. Samantalang ang mata naman ay nangangahulugan ng kahirapan at pagdurusa. Tama po ba ako, Padre? Muy bien, Busto. Mabuti naman at natatandaan mo ang lahat ng mga bilin ko. Siyempre naman po, Padre. Mukhang maayos naman ang patrabaho dito, Busto. Kung gayon mauuna na ako sa'yo. Bilisan ninyo ang kilos. Walang papatay-patay. Diti walang lugar ang makukupad. Baka gusto nyo kayong unang mabaon sa ginagawang libingan. Gusto. Maaari ka bang makausap sandali? Ano yon, Domingo? Bilisan mo at maabala mo ako. Ibig ko sana magpaalam. Dadalhin ko lamang sa pagamutan ng aking asawa. Ilang araw na kasi maluba ang ubo niya May ubo rin ako. Pero heto ako't nakatayo sa harap mo.
at nagtatrabaho. Gusto ko lang namang masiguro ang tunay na kalagayan ng asawa ko. Gusto. Domingo, pahinga lang ang katapat ng ubo. Huwag mo nang alalahanin ang asawa mo. Magsasawa din ang ubong yan. Pero gusto. Walang dahilan. Hala, trabaho. O Elias, sa itsura mo mukhang malalim na naman ang nasa isip mo Mukhang si Atang na naman ang nasa isip mo habang nandito ka sa tipakan Gusto, kabuwanan na kasi ng asawa ko. At anumang oras, maaari na siyang manganak. Ang swerte mo talaga, Elias. Pero mas mapalad pa rin akong di hamak sa'yo. Ano ka mo, Busto? Ang sabi ko nasasabik na kayo sigurong mag-asawa sa paglabas ng anak niyo, no? Naku, Busto, sobra. Kaya nga, mag-asawa ka na rin para hindi ka naiinggit. Naiinggit? Naiinggit ba ka mo? Sana'y ako na lang ang nasa lugar mo at nang ikaw ang naiinggit. Busto, baka naman pwede mo akong payagang munang lumiban sa... Walang liliban! Tuloy ang trabaho! Ilang adan pa sa mundo ang aking pipipuin mo sa tuwing sa'yo'y lalapit at ako ka namang piling. Labis nang nahihirapan, parusang binamalaan sa aming pinapapasan. Ika'y walang pakundangan. Talaga bang kapalaran ng ilan sa mga adan? Hinulma at binugahan upang alipinin lamang, pagkat may ibang kalahi na ginagawa mong hari. Binubusog mo sa laya hanggang sa maging halima. Mayroon din kang galangan. Anong lakas kung mambulyan? Humapon lang sa ibabaw ng kanyang among kalabaw. Oh, Isko! Kulas! Anong nangyayari at para kayong mga bugwit na hinahabol ng mga pusa? Mangyari po ito kasing si Isko? Kulas! Sinasabi ko ng, ay bingo, Padre Velo, nandyan po pala kayo. Ano bang nangyayari sa inyong tatlo, ha? May ibig po sana kaming isubong sa inyo tungkol po sa pagmamulupit itong si Busto. Hindi po yan totoo. Tali, ang bibig mo. Sige, Isko, Kulas, pagpatuloy niyo. Marami po sa ating mga kanayon ang umaangal dahil sa pagmamalabis ni Busto sa kapangyarihan. Hindi na rin po makatarungan ang ginagawang pagpapalutan ni Busto sa mga lumilibang kalalakihan sa tipakan. Lumilibang naman pala Dapat lang naparusahan.
maaaring paraan lang yun ang pagdidisiplina ni Busto sa mga tao. Subalit, Padre, ang ilan po sa kanila ay nagkakasakit, kaya hindi maiwasang lumiban. At ang iba po naman ay may maigiring dahilan sa kanilang pagliban, gaya ng usyunan sa kanilang baryo, o di kay pagluluksa sa namatay nilang kaanak. Kung gayon kakausapin ko si Busto tungkol sa mga bagay na yan. Sana po ay mabigyan nyo agad ng kaukulang aksyon sa lalong madaling panahon, Padre. Siya nga po, Padre. Pag-alaman po kasi namin na nagbamantamagal sa ang mga tao kung matatagalan pa ang ganitong sitwasyon sa tipakan. Mag-aalsa ba ka mo? Diyos ko, ang kawawa ko. Gusto. Parang may naamoy ako nasusunog Ang sinain ni Tali! At paano ba naman ang sinain ko pinakikiraw-rawan nyo? Sobra na kayo. Nasusunog ang sinain mo! Ano nga yun sa inyo kung nasusunog ang sinain ko? Diyos mio! Ang sinain ko! Tao po! Atang! Si Lupito! Lupe! Lupe! Pumanhik ka na lang! Narinig ako sa abuhan. Palusong kasi ako sa bayan. Magdadala kasi ako ng itlog sa kumbento. Araw na kasi ng pagbubuwis namin. Naisipan ko na rin, sumadya na rin dito sa inyo para pamustahin ang kalagayan mo. Di ka pa ba nakakaramdam ng pananakit ng tiyan? Sa awa naman ng Diyos hindi pa. Pero hirap na akong magkikilos. Bumibigat na ang tiyan ko. Mukhang mababa na yan Marahil na ng mga oras lalabas na yan. Paano kung biglang sumakit ang tiyan mo at napataong nasa trabaho si Elias? Iyan na nga ang inaalala namin mag-asawa Nais na nga lumiban ni Elias sa trabaho ngayong araw na ito. Kinumbinsi ko lang siya na tumuloy. Ayoko naman siyempre dumanan siya ng sanlaksang hagupit ng latigo. Ipinapanalangin ko na lang na sana mataong nandito si Elias sa tabi ko kapag magluluwal na ako sa panganay namin. Hari naway pumabor ang pagkakataon sa inyong mag-asawa. Paano? Naiwan na muna kita at baka abutin pa ako ng gabi sa daan. Hala, sige. Lumakad ka na nga. At ako na may magsasalang na ng hahapunanin naming mag-asawa. Mag-ingat ka sa pagkikilos-kilos mo, ha? Papanaog na ako. Diyan ka na. Lupe, sandali lang. Pumarinig ka muna. Mamahanap na ako. Lupe! Bilisan mo! Lupe! Santísimo Trinidad! Ano nang gagawin natin ngayon? Teka, sandali! Diyos Maria Josep! Aray ko po! Diyos ko! Lupe! Tunit na si Elias! Bilihan mo! Sige! Teka! Paano ba ito? Sandali! Maupo ka muna! Tahan-tahan! Sige na! Bakit ka na? Ay, oo nga pala! Kamunin nga pala si Elias! Hala! Iwan na kita! Aray! Okay! Lalabas na yata! Tanong ko! Diyos ko! Teka! Por Diyos por Santo! Alin pa ang unahin ko? Elias! Umuwi ka na rito! Bilisan mo! Mahirap bitawan ito! Salamat nga pala, Lupe, sa pagmamagandang loob mo. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang ginawa mo sa aking mag-ina. Wala yun, Elias. Sino pa bang magdadamayan kundi tayo rin? Ito talagang taong to, siya nga pala, maiba ako. May naisip ka na bang pangalan para sa bata? Wala pa nga Hindi ka. Ano bang magandang pangalan? Kung babae, Valencia. Tapos, Baleling ang palayaw. Baleling! Kakain na! Parinin na! Ayos, diba? Baleling?
Oo, Paliling. Pero, kung lalaki naman, siguro Octavio. Tapos pagtawag mo Tabo. Tabo, umuwi ka na at maliligo. Ano sa palagay mo, ha, Elias? Hoy, Elias! Manong maupo ka nga dito at nahihilo ko sa kinapapabalik-balik mo dyan. Hindi kasi ako mapalagay eh. Alam mo na, panganay, sana lalaki. Isusunod ko ang pangalan niya sa ating mahal na patrong, si San Bartolome. Elias! Lalaki! Isang malusog na sanggol na lalaki ang panganay mo. Ay, salamat po at malulhating nakapagsilang si Atang. Dininig ng Diyos ang dalangin mo. Lalaki daw ang iniluwan ni Atang. Salamat po! Diyos ko, salamat po! Bartolome! Anak, nandiyan na si Tatay! Gusto. May pinapasabi nga pala sa akin si Elias. Bakit? Nasaan ang Elias na yan? Napakisihuan niya lang ako. Dali-dali kasi siyang umuwi nang malamang mga anak na si Atang. Humahangos kasing dumating dito ang aking si Lupe upang sunduin si Elias. Napakadelantadong Elias! At may emisaryo pang ipinadala. Pati daw naman niyang maunawaan mo ang kanyang biglang pag-alis. Maunawaan! Kung siya ang kumadro ng magpapaanak kay Atang, ay maaari ko pang maunawaan. Gusto naman, pagbigyan mo na yung tao, kahit sa pagkakataon lang na ito. Kung pagbibigyan ko ang lahat ng tatakas at liliban, habang ako naman ang malilitikan kay Padre Pelop, ay mabuti pang tumakas at lumiban na lang din ako. Ang tipakan ay hindi tulad ng palengke o sabungan na maaaring puntahan at basta-basta na lang lisanin kung kailan maisipan. Wala pang lumalamang sa hari ng tipakan. Umanda ka, Elias. Makikita mo. Elias, oras na ng hapunan. Ako na muna ang tatanong sa ating anak. Busog pa naman ako. Elias, Elias. Pag-bring hahagilapin ng aking tingin, maamo mong mukha kung gabing nahihimik, nalilimpas ang kahapon nagdaan sa atin. Wala nang itakdan, ika'y aking ibigin. Sinagdaop tayo ng pusilap mong hangarin. Sintayog ng banahaw kung ihahambing. Munting kulisa, di padadapuin sa iyong mga piling. Ako'y babalutin. O Elias, sabi akong minamahal sa bawat sabing isang daratan, kapag nagising ay nalulutang, lalo pag may ngiting matatanaw. Dahil sa mga katawan mo'y pagal, sa patuloy kung anong ibig.
Gusto, sandali lang. Nakikiusap ako sa'yo. Baka naman maaari natin pag-usapan ito. Parang awa mo na. May malabo ka ba sa ipinaliwanag ko at dapat po tayong mag-usap? Gusto, kalahi ka namin, kadugo, at higit sa lahat, kakampi sa ganitong pagkakataon. Pilipino ka rin tulad namin. Noon! Oo! Pero ngayon, hindi ko alam. Basta ang alam ko ay mas mataas ang tinutungtungan ko ngayon kahit na naapakan nyo ngayon. May bango ang pangalan ko. Sa tuwing ito'y babanggitin ng kura, di tulad yung mga Indio. Gusto, tanggalin mo na ang maskarang nagkukubli sa iyong tunay na mukha. Darating din ang panahong sasambit ka ng mga katagang ginagamit ni Elias. Magagalit ka rin tulad ng asawa ko. Mag-iisip ka rin tulad ng iniisip niya ngayon. Bukas at sa makalawa, magiging ama ka rin at magpapamahal ng labis sa iyong mag-ina. Tatangis din ang mag-ina mo. Tulad ko, ngayong kapag inalayo mo sa akin ang ama ng anak ko. Gusto, parang awa mo na. Ano bang hinihintay nyo? Dalihin na ang lalaking iyan! Madali! Elias! Anong gagawin nila sa'yo? Huwag kang mangamba, Atang. Nasa panig natin ang Diyos. Basta saan ba't ibabalik din nila ako dito? Maghintay ka lang. Atang, bukas makalaway, uulitin ako. Tama na ang sadsad, Elias! Nabibingi din ng Diyos sa anak na hindi marunong makinig at sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Hala! Lakad! Elias! Elias! Kasama ko! Elias! Gusto tama kong ito'y ganti mo dahil sa pag-ibig mo nasiphayo. Ngunit hanggat ako'y narito, si Atang kailan may di basta sa'yo. Manguot ang bawat gabing dumaan mula nang mapasayo si Atang. Ikaw, Elias, ang siyang naging ugat. Kaya ako ngayon'y sawing palad at maghihilom lang yaring sugat. Kung mawawala ka sa aking Ako'y nakikiusap. Huwag si Elias ang iyong pagbalingan, pagkat siya'y walang kinalaman. Ako na lang ang iyong parusahan. Ang saktan ta'y di ko maaating pagka-espesyal ka sa akin. Si Elias ang siyang dapat makatikim ng pasakit na naiipon sa akin. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Di pa ba sapat ang nakikita mo? Dapat mo nang isaksak dyan sa kukote mo.
Ako ang mahal ng minamahal mo. Oo, sige, sira na kung sira, kaya wala ka ring magagawa. Di pa pipigil, di pa sasansala, ano mang tanim ng iyong dila. Malibang ika'y mahalin natin, sa akin may ano pang kulang. Walang mali, gusto, walang kulang sa pag-ibig mong nararamdaman. Ngunit itinakda ng may kapal, puso ko'y kay Elias nababagal. Ako't ikaw sa isang bagong bukas, kapalit ng kalayaan ni Elias. Kailan may di sa'yo paaangkin, maigi pang buhay ko ay kitling. Hindi! Ayoko! Di maaari! At ang bawiin mo ang iyong sinasabi. Gusto isa kang taong duwag, galangan ako tayo ang makarap. Ako'y walang pagsisisihan, anumang mahuling kapalaran. Itin ng puso ang magpapasya, kailan may di pagkagabi. Hanggang sa huling sandali. Magkagayon man ang nangyari sa mag-asawang Elias at Atang, nagpatuloy pa rin ang paghuhugis ng mga bato na bubuo sa inaasam na pagawain. Unti-unti, dahan-dahan, ang libingan sa ilalim ng lupa ay matyagang naipatayo dahil na rin sa mga mamamayan ng bayan na nagkarlan. Sa wakas, sumapit na ang araw ng paglaya natin mula sa bangungot na hatid ng sapilitang paggawa. Kahanga-hanga at natatangi ang simbahan at libingang ipinatayo. Nasulit ang pagod na dinanas natin sa paglilikom ng islog at apong. Mapapatid na ang pait na hatid ng mapangaliting daing ng mga adan sa tipakan. Dahil sa ating pagiging mabuting tagasunod, nararamdaman ko na higit pang pakikinggan ng poong may kapal ang bawat putak natin mga Eva. May sapat na oras na tayo upang buong kilo na timplahin ng alat at tamis ng buhay na ating kaharapin kasama ang ating asawa at mga sukulan. Nabigyang halaga ang bawat dugo, pawis, at buhay na kasamang nabuwis, may sakatuparan lamang itong mga pagawain. Bilang tanda ng aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, handog ko ay isang alaalang kikilalanin at hahangaan ng buong sandaigdigan.
Bunga na rin ng inyong di matatawarang pagtutyaga at kausayan na siyang magiging bahagi ng mayamang kasaysayan ng bayan na nagkarlan. Ang mga nagsiganap. From Cornerstone Christian Academy, Marilu. From Elion Academia, Sheer. From Upland National High School, Kimberly, Roma and Grace. From Talangan National High School, Jolina and Justin. From Kalumpang National High School, Realane and Jeric. From Plaridel National High School, Micah, Edward and Rio. From Rizal Standard Academy, Christine, Kimberly, Renson and Jella. From St. Mary's Academy of the Carlan, Raima, Princess, Dominic, Bravery, Ivan, Izar, Renz, Dayan and Fatima. From San Pablo Colleges, Vicky. Ang gumanap na kulas from Arellano University, Manila, Kim Maurice Mojado. Cisco from St. Mary's Academy of the Carlan, John Ronald Egas. Sitale from St. Mary's Academy of the Carlan, Micah Consignado. Lupe from St. Mary's Academy of the Carlan, Fatima Lucido. Busto, Mr. Ian Kirby Solpico. At ang mag-asawang Elias at Atang, Patrick Salvador and Jellery Esquilona. Ang gumanap ding Lupe from Rizal Standard Academy, Camille Viterbo. At si Padre Vicente Velo, Mr. Chuck Amores. Production staff, lights and sounds, Link Twitch headed by Roy Villaverde. Documentation, Mr. Roderick Tiburcio. Researcher, Ms. Bera Yacendido. Marketing Manager, Mr. Jason Gisando, and marketing staff, Mrs. Maricar Suilan and Ian Kirby Solpico. Production Assistants, Kuya Philip, Kuya Arlene, Ka Boyet, and Kuya Emer. House Managers, Tatay Pochi and Nanay Sonia Castillo. Advisors, Tita Churay Buya and Tita Cecil Sumagi. Stage Manager, Chuck Amores. Mga awit, EJ Coria, Jeliza Hernandez, and Mides Choir. Production Designer, Mr. Lowell de los Reyes. Technical Director, Mr. Remiel Conel. Production Manager, Mr. Bien Blaza. Dance Masters, Ethel and Grace Castillo. Musical Director, Mr. Arnold Montiagudo. Scriptwriter, Cons Consignado. And our Artistic Director, Mr. Exi Magcase.
Koyo Arts Company sa pakikipagtulungan ng National Historical Institute at ang mga paaralang sekundarya sa bayan ng Nagkarlan. Muli po, Maraming salamat po! We would like to thank the administration, faculty, staff, and students of St. Mary's Academy of Nagkarlan, Rizal Standard Academy, Laredale National High School, Kalumpang National High School, Talangan National High School, Upland National High School, Elion Academia Foundation Incorporated, and Cornerstone Christian Academy. Ngayon din po sa mga sponsors namin ngayong gabi. Muli po, maraming pong salamat at magandang gabi.